Itong ating paksa ay atin pong bigyang linaw ito kung talaga bang ang bisyo gaya ng paninigarilyo, pag-inom ng mga emperador, imperaning, yung mga tanduay, ano bang iba dyan natin dan? Sanmig, no? Yung may dalawang anghel na espadahan. Ay marami kasi akong nakakausap na ibang samahan na ang kanilang paniniwala, mga kapatid, ay hindi ipinagbabawal sa Kristiyano ang ganitong klaseng bisyo. Ayan. Kanilang tinuturo, kanina pa nga nabasa ko sa kanilang official website o sa kanilang mga website nila, na yung mga ganitong bisyo, sigarilyo, alak, ay hindi ipinagbabawal anya sa kanila. Ayan. Ay totoo naman kasi kung makikita natin, mga minamahal, ay may mga kapilya na bago magkaroon ng mga pagsamba sila ay may mga nagpapa-usok pa sa ilong at sa bibig, mga kapatid, no? Hindi ko alam kung alam niyo yung ganyang klaseng samahan. Yung iba ay umiinom ng alak, yung iba nga pag pumapasok sa kapilya ay nakainom pa mga kapatid. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na ito? Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, atin pong himay-himayin sapagkat pagka sinasabi kasing Kristiyano yan, ay ito'y isang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, no? A disciple of Christ. Kaya nga, ang tawag sa Greek niya ng isang taong tagasunod ay mathetes. Ibig sabihin ay tagasunod, mga kapatid. Learner, mga kapatid. Alagad ng ating Panginoon. Pag alagad ka, kung ano yung buhay ng iyong Panginoon, ganon din ikaw. Ayon sa in the biblical terms, mga kapatid, o sa principle. Ngayon, ang isang Kristiyano, ito yung mga taong tinawagan, gaya ng binanggit natin kanina, mula sa kadaliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Ngayon, nung ikaw na ay nasa liwanag na ng ating Panginoon, tinanggap mo na ang ating Panginoong Hesukristo, ibig sabihin, merong pagbabago na sa iyong buhay. Kasama kang inilibing ni Kristo sa magitan ng bautismo at babangon ka sa panibagong buhay. Kaya nga, ang nakalagay sa 2 Korinto 5:17 ay merong napakaliwanag na pagkasabi na ganito. 2 Korinto 5:17, ang wika po ay ganito, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Sa talatang ito, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ay ipinakikita na kung ang sino man anya ay na kay Kristo. Aba, napakaganda, no, ng salitang ang sino mang na kay Kristo. Ano ang wika, mga kapatid? Siya'y bagong nilalang. Ang sabi rito, mga kapatid, if any man be in Christ, he is a new creature. Ayan, bagong nilalang. And all things, sabi doon, mga dating bagay, mga lumang bagay, are passed away. Behold, all things are become new, mga kapatid. So makikita natin, pag na kay Kristo ka na, mga minamahal, ay bagong nilalang na. Ibig sabihin, meron ng pagbabagong buhay, bagong pagkatao. Di ba, mga kapatid? Meron ng transformation na nangyayari. Kaya nga lamang, bakit natin tinalakay ito? Kasi marami ding nag-aangking Kristiyano na sila'y tunay, pero yung paraan ng kanilang pamumuhay, yung paraan ng kanilang kabuhayan ay walang pinagbago, mga kapatid. No? Dati, hindi nga naman siya pupunta sa simbahan. Ngayon, pupunta na siya sa kapilya, pero yung kanyang mga vices, yung kanyang mga tinatawag nating bisyo ay hindi nawala. Dahil anya, ang sabi ay, hindi naman ipinagbabawal sa amin. O nga naman, wala nga naman sa kanilang doktrina na bawal manigarilyo, mga kapatid. Wala nga naman sa doktrina na bawal ang mag-inom, mga kapatid. Baka kahit siguro isugal, mga kapatid. Meron nga nagtanong, no? Mga na-encounter ko, bakit niyong ipinagbabawal ang shabu? Bawal ba ang shabu sa Biblia? O kita niyo, mga kapatid. Yun ang tanong, bawal ba ang shabu sa Biblia? May shabu ba sa Biblia?
Aba, ba't mo hanapin yung shabu sa Biblia na yung term na yan hindi pa umiral nung nagawa ang Biblia? Minamahal na mga kapatid. Di ba ka? Pero, kung ating titingnan ang principle ng pagiging isang Kristiyano, do you think, mga kapatid, sa inyong palagay, karapat dapat ba o nararapat ba ng isang Kristiyano ay manatili sa kanyang mga bisyo habang siya naglilingkod sa Panginoon? No, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, ito kasi mga bisyo, ito yung mga hilig ng laman, no? Mga minamahal na mga kapatid. Ito yung tinatawag nating mga pagnanasa natin. Kung ninanasa natin yung mga bagay na yun na hindi mo maiwan-iwan. O di ba pag na kay Kristo ka na, dapat, mga minamahal, maiwan mo yung ganong mga bisyo kasi na kay Kristo ka na eh. Di ba nandoon sa repentance, pag nagrepent ka, merong pagbabago yan kasi iniiwan mo yung dati mong buhay. Ang problema, iniibig mo yung mga bagay sa sanlibutan. Tapos sasabihin ang ama, sa ama tayo, sa ama. No? Ang problema, tumatawag sa ama, pero yung mga bagay sa sanlibutan, iniibig nila. Ito yung mga masasamang pita, mga kapatid, na talagang inaasam-asam ng tao. Mga darling sins na hindi mawala-wala, mga kapatid. Ang wika po ni Apostol Juan, ang kapitulo 2 sa unang Juan 2, versikulo 15 hanggang 17, ay meron pong maliwanag na binabanggit dyan. Unang Juan, kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 17. Ang wika ganito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nanga sa sanglibutan, andyan na yung ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. 17. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Ayan. Sa talatang ito, mga kapatid, pinaalala sa atin ng Apostol Juan na hindi iibigin ang sanlibutan or the things in the world, mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig niya ng Ama ay wala sa kanya. Pagdating sa 16 ay pinagdidiinan ng apostol na anumang mga pagnanasa sa sanlibutan, no, masamang pita ng laman, masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi pala ito mula sa Ama. Pero kapag tumatawag tayo, mga kapatid, tumatawag tayo sa Diyos. Hindi ba tayo nahihiya, mga kapatid? Tumatawag tayo sa Diyos, pero ang mga vices natin, hindi pa natin maiwan-iwan, no? Mga minamahal na mga kapatid. So diyan natin makikita na talagang merong limitation, meron pong tinatawag na susundan na principle ang isang Kristiyano, papaano na mamuhay na may kaliwanagan. Ibig sabihin, maging liwanag ka. Ang problema, pinipiloso po tayo minsan. Sabi nung iba, kaya nga kami nagsisigarilyo kasi para may liwanag. Kapatid, kita niyo yung mga kalokohan na sagot ng mga malakas manigarilyo. Kaya nga daw sila naninigarilyo para may liwanag sa bibig, mga kapatid, no? May liwanag sa bibig, mga kapatid, no? Kita ninyo? So makikita natin, mga minamahal na mga kapatid, meron ba sa Biblia na pagbabawal ng mga bisyo? Alam nyo, may paalala si Apostol Pablo, mga kapatid. Si Apostol Pablo ay marami po siyang mga paalala, mga reminders sa mga Kristiyano para manatiling matatag sa pananampalataya, para manatiling nakatayo, para manatili sa kanyang relasyon sa ating Panginoon. Ayon po sa Galatia, ito po ating pagmunimunihan at bantayan natin. Talaga bang hindi kasama yung sigarilyo? Hindi kasama yung shabu sa talatang ito? Galatia Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21. Ang wika ay ganito, at hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito. Ayan, ito yung hayag na gawa ng laman. Ano? Pakikiapid. Ayan. Karumihan. Kalibugan.
20. Pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. 21. Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito, ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos. Dito mga minamahal na mga kapatid, ipinakikita, no? Sa Galatia 5:19 hanggang 21, ito'y pinakikita ng mga gawa ng laman, mga kapatid. At maraming binabanggit dyan, at baka sabihin nila ay wala naman diyang mababasa na ito ay bawal ang shabu. Nako, kung bawal nga kay Tatay Digong, lalo na sa ating Panginoon. 'Di ba sabi ng ating mahal na presidente, pag gagano na 'yan ang pangulo, mag-ingat ka na, no? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kita nyo? Pati ang kung sa bansang Pilipinas bawal kaya may mga tinatawag natin mga kapatid na tukhang, 'di ba? Tinutukhang yung mga drug addict, mga kapatid. Pinaalala huwag mong subukan, no? Gumagano ng ating ang ating presidente. Masisira ang buhay. O di ba? That's part of vices, mga kapatid. Mga bisyo. Maraming na-addict dyan. Marami tuloy na krimen na nangyayari. Bakit? O kita nyo, panood kayo sa television. Maraming mga nangre-rape, mga kapatid, na mga nakasyabo. Di ba, Atinan? May mga binabalita Di ba? Tapos pag nahuli, sorry po, dahil naka-ano daw siya? Tawag niyan? Nakabatak ba yun? Batak ba tawag yun? Kita nyo mga kapatid. Dahil, na-addict sa ganong mga bagay, alam niyang nakakasama sa katawan, mga kapatid. O di ba ayon sa mga report, yun daw nagaganyan, high masyado. Yung, di ko alam kung lutang ba, nasikat yung salitang lutang sa internet mga kapatid. Di ba mga ganyang bagay, mga kapatid. Kung bawal nga sa ating gobyerno, lalo na sa Diyos na siyang nakakaalam ng ating katawan, mga kapatid. O ngayon, hindi pa naman lumabas yung salitang shabu nung araw, hindi rin lumabas yung salitang sigarilyo nung araw, hindi naman yan uso. Ngayon lang yan naging usong, lumala ang mga bisyo. Nung binanggit dito sa verse 21, mga minamahal na mga kapatid, na ang sabi ay, nandyan sa parting dulo, nandun yung mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, o kita nyo, mga kalayawan, at mga katulad nito. Doon sa mga katulad nito, nandun yung iba't ibang mga vices na hindi na binabanggit. Basta nakakasira sa katawan, bawal yan. Tandaan nyo mga kapatid. Pag nakakasira sa katawan, bawal yan. Ang sabi pa nga ni Apostol Pablo, tungkulan niya sa mga bagay na ito, akin ang ipinagpaunang ipaalala sa inyo. O, di ba? Napakaganda. Paalala, mga kapatid. Hindi pala yan, nakakabuti sa tao. Nakakasama yan. Ngayon, sasabihin ng ibang samahan, no? Nakakausap natin kahit sa kanilang mga miyembro, sabihin na hindi naman yan ipinagbabawal sa amin. O, kung hindi, tapos sasabihin nila, ngunit hindi rin ibig sabihin na ipinahintulot. Ano yun? Hindi pinagbawal pero hindi rin ipinahintulot. Di ba pag hindi pinahintulot, ibig sabihin bawal. Yun lang yung maliwanag. Ang problema, hindi naman nila masita kasi wala nga sa doktrina daw nila. O, di ba O gaya ni yun si Tatay Eddie, di ba? 35 years na ministro yun. Umamin naman yun na umiinom sila ng alak. Nagsisigarilyo. Totoo naman, kahit na hindi sabihin ni Tatay, marami sa kanilang member, makikita nyo naman bago pumasok sa kapilya, yung iba talagang may sigarilyo, mga kapatid. Ang ganda ng damit, puting-puti. Tapos amoy sigarilyo. Mga kapatid. O, di ba Yang sabi ni Apostol Pablo, tulad ng aking pagpapalala sa inyo, nang nagsigawa ng ganyang mga bagay, hindi magsisipagmana sa kaharian ng Diyos. O, di ba So, diyan makikita natin, ang sigarilyo ba nakakasira sa katawan o hindi?
nakakasira. Try nyo ano ba tawag niyan? Ano bang pag-examine sa baga at tidan? Pa-x-ray. Oh. Pagka magpa-x-ray yung mga malinis ang baga, yung walang bisyo, gaya ng sigarilyo, tapos ipa-x-ray nyo rin yung patay sindi, no? Nakaubos ng isang kahon, ng isang kahan, ng isang araw. Tingnan ninyo yung baga, ano ang difference, mga kapatid. Tingnan ninyo. Laki ng difference. Wala akong nakita na ang sigarilyo ay gamot. O, mga kapatid. Wala akong nakita na ang sigarilyo ay pampalusog. Wala rin akong nabasa na ang sigarilyo ay nakatutulong para tumaas ang iyong resistensya. Meron bang ganon? Magsisigarilyo para tumaas ang resistensya? No? Tapos wala rin akong nabasa na pag nagsisigarilyo ka, pumupogi ka. O, tanungin ko kayo mga kapatid, totoo bang ang paninigarilyo nakakapogi sa isang lalaki? Nakakapagpaganda sa isang babae? Aba, ano yung make-up? Kapatid, ha? Totoo ba na ang sigarilyo ay siyang basihan para malaman ka na ikaw ay tunay na lalaki? Ibig bang sabihin, pag hindi naninigarilyo, bakla? Ganun ba? Eh di ba, marami din naman bakla, malakas manigarilyo. Dami kong kaibigan bakla sa amin. No? Dati mga kaibigan ko, ngayon, ang tawag sa akin, sir na, nung magkita kayo nung umuwi, di ba, nung umuwi tayo. Hindi na ako nakilala, eh. Payat-payat ko nung araw, eh. Estudyante pa ako doon sa amin. Kita nyo ba, lakas manigarilyo. So, hindi siya basihan, mga kapatid. Basihan yan, o yan ay pamantayan ng isang tao na ayaw sumunod sa prinsipyo ng Biblia, mga kapatid. Di ba ga? Kaya nga, pinagbabawal na sa batas ng gobyerno natin na paninigarilyo sa public. Dahil may mga second-hand smoke, di ba, Tidan? Di ba, mga kapatid? May third pa. Oh, kita nyo mga fourth, fifth, sixth, daw, hanggang doon. Mga minamahal, kita ninyo, hindi nakapagpapugi ang paninigarilyo sa totoo lang. Doon sa amin, malakas manigarilyo, yung ngipin niya naging gold eh. Totoo yan, mga kapatid. Sa amin, habang lumalaki ako, sabi ko sa tatay ko, kasi kaidara niya, sabi ko, tay, bakit yung kapitbahay natin dilaw yung ngipin? Kapatid, no? Dilaw yung ngipin. Ayun pala, maya-maya pausok, mga kapatid, na maya-maya pausok, ay, yung ngipin niya parang ginto. Sabi ko, siguro, mahal masyado yung ngipin niya. Mga kapatid. Bakit? Kasi malakas magano eh. O kahit, di ba, kahit mga pare, no? Kahit mga pare, mga kapatid. Yung pare sa amin hindi lang nagsisigarilyo, lasinggero pa. Oh. Tinanong pa nga doon tinanong bakit yung nanay ko hindi umiinom ng alak. Sinagot siguro, ay Adventist yan. Ang anak niyan ay preacher, theologian. Hindi na kinausap. Yung kapitbahay namin, no? Na ang anak ay Adventist pero yung magulang hindi, yung tatay. Kainuman yung pare, lasing na lasing eh. Tapos may paano pa, may pausok-usok pang nangyayari, mga kapatid. So hindi yan nakapagpapugi yung sigarilyo, mga kapatid. Kaya ang sa Seventh-day Adventist, talagang ipinaalala na yung paninigarilyo ay hindi nakabubuti. Kaya wag nang paglingkod ka ng Panginoon, hindi ka nagsisigarilyo. Ang sigarilyo nakapagpaitim ng labi, ng gilagid, at amoy sigarilyo ka pa. Di ba nakakaya amoy sigarilyo? Di ba, mga kapatid? Pati yung pawis amoy sigarilyo eh. Mga kapatid. Tsaka yung paninigarilyo, hindi yan nakapagpapogi, nakapagpapangit yan. Dahil yung malakas manigarilyo, bata pa, mukha matanda na. May kilala ako eh. Kamag-anak namin. Batang-bata pa. Pero sobrang malakas manigarilyo. Sinita ko pa nga. Sabi ko, gang, dandahan sa sigarilyo. Sabi niya, mga isang kahalang naman niya sa isang maghapon. Pag magkatabi kami, mas matanda pa sa akin tingnan, mga kapatid. Lakas manigarilyo. Yung alak. Dito sa alak, mga kapatid. Yung alak ba ay nakabubuti rin sa katawan? Wala akong nakita na ang isang lasinggero ay malusog ang katawan. Dahil yung tsuhin ko na malakas manigarilyo, yung atay niya, nasira.
yung kanyang bituka, nasira. Yung kanyang lalamunan, nasira. O kita niyo mga kapatid, dahil sa alak, mga minamahal. Sabi nga sa Isayas, no? Sa Isayas, 5:11. Pakinggan niyo yung Isayas 5:11. Maganda yung binabanggit eh. Doon, yung nilagay mo, Tidan. Oo. Alright, ang sabi diyan sa Isayas 5:11. Yan, yung munang green at Tidan, tapos yan ng itim. Pinakita mo na pala yun eh. Bantayan mo siya. Sabi diyan, sa aba nila na nagsisibangong maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin na nagtatagal hanggang sa kalaliman ng gabi, hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila. O kita niyo mga kapatid, sa aba o sa ibang salin na Tidan. Nakakaawa kayong maagang bumangon para magsimulang mag-inuman at naglalasing hanggang gabi. O kita niyo mga kapatid, ito, totoo talaga to eh. No? Meron kaming malapit doon sa amin, pagka makipag-inuman eh, halos ibenta yung kanyang ari-arian, makipag-inuman. Lagi nangungutang. Eh may palayan sila, may maisan sila. Pagka na-harvest na, kalahati halos doon napunta sa pambayad doon sa alak, mga kapatid. Tapos pag nalasing, magwala. Meron nga doon sa amin eh, pag nalasing, buong barangay dinig dahil yung tunog niya pag nalasing parang baka. O tumitingala. Bah! Sikat yan mga kapatid. No? Di ba? Yung in-interview namin, si Brother Dabukol. Si, ano pangalan nun? Rogen Dabukol. Yung bago lang naging Adventist, 1 year pa lang. Aba, pag nalasing mga kapatid, butas-butas ang dingding ng bahay nila. Oh, mga kapatid. Kasi ang sabi niya, pagka nasimulan daw sa umaga hanggang gabi, sinusundo ng asawa, yung asawa Adventista. Grabe daw ang konsumisyon, sabi niya. Sabi niya, na-realize ko talaga, sabi niya sa akin, hindi talaga maganda ang lasinggero. Bakit? Kasi sinusundo ng asawa, mga kapatid. No? Tapos, pinapauwi. Minsan, uwi daw siya madaling araw, alasing na lasing. Tapos, pag nag-away ng kanyang asawa, ay niraratrat ng suntok niya yung dingding. Ay, sira-sira daw yung bahay. Mga kapatid, tama sabi ng Biblia, oh, mga minamahal, na kawawa yung maagang bumangon para magsimulang mag-inuman at nalalasing hanggang gabi. O di wala nang nangyayari sa buhay, puro na lang inom, mga kapatid. Diba? Yung alak, ginagawang tubig. O, sa amin, nung maliit pa ako, pag may fiesta doon sa amin, no, may sayawan kasi doon sa amin tuwing Biyernes. Minsan, Sabado ng umaga, madaanan ko yung minsan mag-asawa, minsan yung bana lang, madaanan ko, nakatikangkang doon sa gilid ng aming sakahan, hindi makauwi. Sa sobra sa kalasingan. Kita niyo mga minahal, mga kapatid. Hindi makauwi. Sa sobra sa kalasingan. Ganon ang mga tao. Sabi ko, ba't kaya ganon? Yun ang naging bisyo sa amin. Talagang bihira sa amin ang naglilingkod sa Panginoon sa aming lugar. Puro talaga inom, alak, sugal, sigarilyo, mga kapatid. Aba, talaga naman. Kahit doon yung ano ba tawag doon, yung leminister na mga Katoliko, aba, kainuman ng tatay ko nung araw, mga kapatid. Kainuman, yung pare, kainuman, lasing na lasing. Yung pare na nasa parokya, minsan madaanan ko, kainuman yung tsuhin ko, mga kapatid. No? Kainuman ng tsuhin ko. Aba, emperador, ang haba ng yung long neck. Madaanan ko minsan, mga kapatid, kasama sa inuman. No? Ay, halimbawa naman, sabihin mo hindi naman ako lalasing Nagpapainom lang ako. O, di ba? Hindi ka naman uminom, pinagpapainom ka lang. Pwede ba yun? Sa Biblia, bawal din yun, mga kapatid Pakinggan ninyo. Habakuk Kapitulo 2, versikulo 15. O, sabi diyan, sa aba niya na nagpapainom ng alak sa kanyang kapwa, na idinagdag mo ang iyong kamandag at nilalasing mo rin naman siya upang yung mamasdan ang kanyang kahubaran. Kita niyo, mga kapatid? Matutuwa ka ba na nalasing tapos
nagkasakit, naging bastos, mga kapatid. Kaya yung tiyuhin ko dati, may tiyuhin kasi ako nung buhay pa yon, mga kapatid, na kapatid ng nanay ko. Pag umuwi ako dati, kahit na estudyante pa ako, nanghihingi talaga ng alak yon sa akin. Nanghihingi. So, dahil bunso kasi ang palayaw ko eh. Pahingin naman, isang buti lang. Kita niyo mga kapatid, isang buti lang. Damot naman itong pamangking ko. Sabi ko, kung pagkain yan, Tio, ay pagbibigyan kita. Pero kung alak, magiging dahilan yan para magkasakit ka. Lalo na pagka yung bang hinahanap-hanap niya ng katawan yung alak dahil na-addict na, mga kapatid. No, yun nangyayari. Kaya may payo ang Biblia sa atin, mga minamahal. No? May payo. Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 31 hanggang 33. Ang wika, ganito. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay ititingin ng mga katuwang bagay at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. Oo nga, mga kapatid, yun ang mangyayari. Pagka ikaw ay nalamog sa alak, ang paningin mo sa isang babae, asawa mo. Mayroong ganyan doon sa amin eh. Sinampal ng asawa dahil yapusin ba naman yung kapitbahay. Love ang tawag. Kapatid. Noong una'y masmasan, yang hiya siya. Sabi niya, ay, di, sinampal kasi. No, talagang tawag noon yung pagsampal, malakas masyado, may labhag, ano ba tawag doon? May pasa. Kapatid. Ang nangyari, di galit din yung bana. Niyapos ba naman eh. Niyapos yung hindi niya asawa. Tapos sinampal siya ngayon ng asawa. Hingi siya ng sorry. Akala ko talaga asawa ko. Kapatid. Dahil ano nangyari? O di kasi ano siya, ano ba tawag diyan? Na-deceive siya ng kanyang sariling mata, mga kapatid. No? Kaya nga sa Biblia, kahit sa Kawikaan 21, ang alak hindi nagpapatalino kahit napakagaling mo sa reasoning, kahit napakagaling mong tao, you are intelligent, mga kapatid. Pero pagka nalasing ka, kahit respeto mawawala. Kahit katinuan mawawala, mga kapatid. No? Ganun yung pagnalasing. Wala akong nakitang lasing na matino. No? Wala, mga kapatid. Kaya nga, pagkalasing ka, bawal dito sa ating bansa, paglasing ka, huwag ka talagang magmaneho dahil doble-doble ticket abutin mo. O mga kapatid, di ba? Kasi ang lasing, pag hindi na kaya yan, bibigay yung ulo niyan kasi puno na eh. Bibigay, kaya nga sabi, pag uminom ka, lagay mo sa tiyan, huwag sa ulo. Merong isang vlogger, nagmumotor. Nakita niya, ba't sumusuray-suray itong motor na nasa unahan niya? Tapos para mahuhulog na yung pasahero. Yung pala, mga kapatid, tapos wala pating helmet. Binusinahan niya. At pinatabi niya. Ang sabi niya, mga kapatid, lasing ka, boss. Parang nahimasmasan. Ay, hindi Tapos may alak, mga kapatid. Nangyari, mga kapatid. O, hindi pinababa. Sumakay ka sa jeep. Huwag ka dyan sa sa motor. Dahil hindi kayo makakarating, mamamatay kayo. Laki pa naman ng mga truck na mga kasabayan, mga kapatid. Hindi nakabubuti, mga minamahal. Kaya nga, sa Efeso 5:18, huwag kayong magsipaglasing sa alak. Sabi niya dyan. Na kinaroroonan ng kaguluhan. O, di ba? Anong resulta? Karamihan sa mga nagiinuman, may away may gulo, mga kapatid. Yung iba, buti pinasasaksak. Dahil iba-iba na yung argumento, ang nangyari, mga kapatid, hindi magkakasundo. No? Lalo na pagkalasing na, iba-iba na yung tingin. Pare, anong tingin mo dyan? Pula yan, pare, pula. Hindi, pare, blue yan, blue. Hindi, pare, green, green. Sa isang kulay, magkaibang paningin. Hindi nagkasundo sa kulay, nagsuntukan. Hindi na kontento sa suntukan, ang bote, binasag, ipinansaksak. Yun ang nangyari, mga kapatid. Gulo. Mga kapatid, gulo. Kaya sabi ng ng Ephesians 5:18, ay wag na sa alak dahil ito'y kinaroroonan ng kaguluhan, mga minamahal. Kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Kita nyo, mga minamahal, napakaganda ng payo na ito, mga kapatid ko.
Minsan sabihin nila, nag-inom lang po ako ng alak kasi punong-puno po ako ng problema. Gusto ko po ma-relax. Aba, pagkatapos bang ikay malasing, nawala na ba ang iyong problema? Hindi naman nawala ang problema, mga kapatid. No? Hindi mawawala ang problema sa alak. Manapa, ito'y madadagdagan, mga kapatid. No? Ito'y madadagdagan kapag naglasing ka, hindi ka makakontrol, nakahanap ka ng gulo, nakahanap ka ng kaaway, mga kapatid. O yan ang malaking problema, mga kapatid. Lagi nating tatandaan, itong ating katawan, mula nang ito ay tinubos ng ating Panginoon, binila niya ng kanyang sariling dugo. Gawa 20:28, Apokalipsis 5:9, Unang Korinto 6:19 hanggang 20, ay nagiging templo na ito ng Espiritu Santo, mga minamahal. Kaya nga, ang sabi ng Unang Korinto 6, no, 19 hanggang 20 ay maliwanag ang sinasaad. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? Verse 20, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang ng inyong katawan ang Diyos. Ayan. So diyan makikita, mga kapatid, our body is the temple of the Holy Spirit. At ang sabi diyan, tayo ay binili sa isang halaga. Gawa 20:28, sa dugo ng ating Panginoon. Ngayon, ang sabi diyan, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Meron ba naman lasing magpe-praise the Lord? Tanggap ba ng Panginoon yung lasing? Praise the Lord. Mga kapatid, meron bang ganon? Lasing magpe-praise the Lord? Di ba nakakahiya sa Panginoon, mga pinamahal na mga kapatid? Tandaan natin, dahil itong ating katawan ay preserved, no? Naging templo ng banal na espiritu, huwag nating sirain. Dahil hindi natutuwa ang Diyos kapag sinira natin yung templong ito na tayo, itong ating katawan. Manapa, pagkagibain natin itong templong ito, ay igigiba din ng Diyos tayo. Dahil ang templo ng Diyos banal. Basahin natin. Unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17. Ang wika po'y ganito. Sabi diyan, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? 17. Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Ayan, mga minamahal na mga kapatid. Pakaliwanag ng talata, sabi diyan, di nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos, di ba? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Ang sinuman, no, na igigiba ang templo ng Diyos, ay igigiba ng Diyos. No? Sisirain din siya ng Diyos. Sapagat ang templo ng Diyos, banal. Banal pala ito, mga kapatid. Tama. Sabi ng ilan, hindi daw ito tinatawag na ipinagbabawal, kaya okay lang. Tanong natin, okay ba yung nakakasira sa katawan? Hindi. May pamumuhay ba na may kabanalan yung ganyang klase? Wala rin, mga kapatid. Kaya dyan pinakikita, sisirain ng Diyos, gigibain ng Diyos, yung sino mang sisira sa templo niya. At ang templo na yan ay ang ating katawan, mga minamahal na mga kapatid. That's the temple of the Holy Spirit. Kaya yung iba, hindi alam kung may Espiritu Santo. Bakit? Kasi sinisira ang katawan, mga kapatid. Kaya nga sa unang Korinto 10:31, ano man ang iyong ginagawa, no? Kumain ka man o uminom, gawin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tandaan natin, pag malakas ka manigarilyo, nagsisigarilyo ka, lasinggero ka, ay hindi nakakapagluwalhati sa Diyos. Tandaan niyo yan. Hindi nakakapagluwalhati sa Diyos. Kung ikaw ay sa iyong palagay tunay ka na Kristiyano, hindi ka dapat nakiki-involve sa ganyan. No, mga kapatid, sayawan, diskuhan, bisyo, no, mga kapatid. O, kahit sa sayawan no? Doon sa amin may sayawan.
magkaribal sa babae, kay mga lasing. Nung naunahan, dahil yung babae pala, dalawa ang boyfriend at idan, nagkataon, nagpang-abot doon sa barangay namin. Mga kapatid, ang ganda tingnan eh. Nagsuntukan, pareho nakatama, parehong bulagta. Bago na naman, mga kapatid. Mga lasing, nag-abot mga kapatid doon sa sayawan. Mga minamahal. Ang tanong, yung bang pagiging lasinggero na doon, nakapagluwalhati ba yun sa Diyos? Hindi mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, nagdudulot ng kaguluhan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang pinakapayo sa atin bilang mga anak ng Panginoon, mamuhay tayo ng may kabanalan. Lahat ng uri ng pamumuhay. Ilang beses natin itong inulit-ulit sa 1 Pedro 1:15 hanggang 16. Abay, napakaganda. Simulan natin atidan yan sa siguro sa 1 Pedro 1:15. Simulan natin sa 13 atidan. Ayan. Ang sabi diyan, kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo. Ayan. At inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Kristo. Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mga asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. 15. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. 16. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ayan. Sa talatang ito, napakaganda ng paalala ni Apostol Pedro, lalo na sa mga naghihintay sa ating Panginoong Sukristo. Sapagkat dito'y pinabibigkisan ang baywang ng ating pag-iisip. Ibig sabihin, you need to control your mind. Na pagka nakikita mo na ito'y nakasasama, pigilan mo. Kaya nagsabi diyan, mga minamahal na mga kapatid, maging mapagpigil kayo. Kung dati lasinggero ka, pag nakikita mo yung alak ay para kang nauuhaw, pigilan mo. Inuman mo ng tubig na may kalamansi. Kapatid, lilinaw pa ang iyong paningin. Mga minamahal, di ba ga? At ilagak ang lubos ng inyong pag-iisip doon sa pag-asa sa biyayang dadalhin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkahayag. Kaya nga sa Colosas 3:2, ang iniisip natin dapat mga bagay na makalangit, hindi makalupa. So dito pinakikita ang lingkod ng Diyos maging mapagpigil. Ang lingkod ng Diyos, ang kanyang iniisip, inilalagak niya sa pag-asa ng biyaya ng ating Panginoon. At ang sabi sa 14, mga kapatid, no? Gaya ng anak na matalimahin, ibig sabihin anak na masunurin. Kung ikaw ngayon ay anak na ng Panginoon, nagiging masunurin ka na sa iyong amang Diyos. Gaya ng anak na matalimahin at huwag mangag-asal ng ayon sa dating masasamang pita. Ibig sabihin, kung ano pala yung dati mong buhay na masama, nasa kalayawang ka, nasa bisyo ka, nasa iba't ibang mga vices ka na nabubuhay noon, ay hindi na anya ngayon, kundi matalimahin na bilang anak ng ating Panginoon. Dati kasi, okay lang yun, wala kang kamalay-malay, wala kang kaalaman. Pero ngayon ang sabi dito, huwag na yung asal ninyo na dati na may mga masasamang pita, huwag na anya yon. Baguhin na, bigkisin na ang baywang ng inyong pag-iisip at maging mapagpigil sa lahat ng bagay. At higit sa lahat, sa 15 ang wika, yamang banal ang tumawag sa inyo. Magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, mga kapatid. Ang paninigarilyo, hindi mo makikita dyan ang kabanalan. Ang paglalasing, hindi makikita dyan ang kabanalan, mga kapatid. Kaya, pagsasabihin, kami lang ang maliligtas. Di ba? May mga nagsasabi, kami lang ang maliligtas. Pero ang lakas At ang Biblia, mga kapatid, maliwanag naman eh. Ang tinatawag na banal dyan, yung masunurin sa utos ng Panginoon. Halimbawa na lamang sa nasusulat sa 14:12 ng Apokalipsis. Halimbawa, ganito. Ang wika dyan, narito ang pagtatyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad na mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Yan. In this verse, mga kapatid,
pagtatyagaan na ng mga banal. Sino yon? Mga nagsisitupad na mga utos ng Diyos. Wala akong nabasa sa Biblia na tinatawag na banal. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Sino yon? Yung mga lasinggero, malakas manigarilyo, sugarol, nagsasabuhat iba pa. Walang ganun mga kapatid eh. No, walang ganun. Kaya kung kayo nanonood ngayon na wala pa sa ating Panginoon at nasa antas kayo ng pamumuhay na malayo sa Diyos, talikdan na mga kapatid, no? Talikdan na, kalimutan na, iwanan na, ipasakop ang buhay mo sa Panginoon, maglingkod ka sa Kanya, makasumpong ka sa Kanya ng biyaya at higit sa lahat ng Kanyang pagliligtas, mga minamahal. Ang susi lamang, no, na para maiwanan mo yung ganong mga bisyo, isuko, no? Surrender your life to God. Mga kapatid, no? That's the key, no? Surrender your life. Accept Jesus as your savior. Ayan, no, mga minamahal. And then makikita mo yung changes na mangyayari sa iyong buhay, no, mga minamahal na mga kapatid.